Welcome back sa ating channel. So meron tayong ngayong gagawin dito na Sony 40 inches Smart TV. So yan yung kanyang problema. Ayaw magtuloy yung kanyang power. Bali 2 times blinking lang siya. Madalas na problema to sa Sony. So yung model number nito ay KLB-40W652D. So ayan, nabuksan na natin. So yung problema na ito ay basic na lang. So marami nang nakakaalam na to, lalo yung mga master dyan. So para na lang to dun sa mga newbie pa lang sa pagre-repair. So pag ganito yung kanyang problema, ay meron siyang problema sa kanyang voltage. So nade-detect ng kanyang MCU yung abnormal voltage na yon. Kaya siya nag-error ng 2 times blinking. So sa iba't ibang mga model ng Sony na LED TV or maski yung mga LCD TV, madalas dito nangyayari doon sa kanyang protection circuit. So ito yung kanyang voltage divider para sa kanyang protection. So kung hahanapin nyo to, madali lang naman tong hanapin. Kasi yung resistor na nasa left side, pag nag-test kayo ng continuity dyan, mula dyan patungo sa kanyang supply ng 19 volts, ay may continuity yan. Tapos yung nasa right side naman na resistor, connect naman yan sa ground. Tapos yung gitna ng dalawang resistor, umakyat naman yan patungo sa ating protection pin ng kanyang MCU. So yung gitna ng dalawang resistor, meron dapat dyan fixed voltage. So yung ginagawa kong voltage dyan ay 2 volts. So yung voltahe na yan, pag umakyat 2.3 or 2.4, magpro-protect na yan. Ganoon din pag pag mababa. So yung resistor na nasa ating left side, 82K yung value niyan. Yung nasa right side naman ay 10K. So pag nagbago yung kanyang resistance, halimbawa nag-high value, pag nag-high value yung 82K, so bababa yung kanyang output voltage. Pag nag-high value naman, yung kanyang 10K, tataas. So check natin yung continuity nitong 82K patungo sa kanyang 19.5 volts. Ayan nag-beep siya. So ibig sabihin, yung holes na yon sa baba ng 82K, connected yon sa 19 volt supply. At ito naman, resistor na to, 10K, na-connect naman yan sa ground. So yung gitna ng dalawang resistor, yan naman yung pumunta sa ating protection pin. So ang gagawin natin dito ay tatanggalin natin yung dalawang resistor, kasi kung minsan or madalas nagbago yung kanyang resistance, kaya papalitan na lang natin ng mas malaki dahil wala naman tayong pamalit na ganyan na chip. So mas matibay, lagyan na lang natin ng mas malaking resistor. So kailangan nating tanggalin yung dalawa na yan, and then lagyan natin ng mas malaking resistor. So natanggal na natin yung ating 82K, connect sa 19.5 volts, at saka ito naman yung connect sa ground na 10K. So lagyan muna natin to ng 82K, tapos yung isa gagawin muna nating 11K para makita nyo yung voltahe nya. Tapos i-fix natin, na lang, gagawin nating 82K tapos 10K. So yung mga ibang model nito, sa 12 volts kinuha yung kanyang input. Pag yung ginamit na main supply ay 12 volts, so doon din kayo kumuha. Doon kayo mag-check.
ito, ang ginamit na main supply is 19.5. So, bali, dyan din siya kumuha yung kanyang input ng voltage divider para sa kanyang protection. So, mapapansin nyo dyan, nilagyan ko muna siya ng 82K, kumunik doon sa 19.5 volt supply. And then, 10K at saka 1K. Wala kasing wala kasi tayong, or walang mahirap maghanap ng 11K. So, yung iba, ito yung ginagawa, 11K at saka 82K. Pero yung tayo, ginagawa natin dito, 82K at saka 10K. So, ayan. Tapos, i-connect natin yan doon sa papunta na yan ng protection na circuit papunta sa kanyang MCU. Bali yan yung DC DC detect. Tapos susukatan natin kung ano yung lumabas na voltahe diyan. Nasa 2 point something yan, nasa 2.2. Pero yung voltahe na yan, 2.2, malapit na kasing malapit na sa 2.3 eh. 2.35, mga ganun, magpo-protect na yan. Kaya ang ginagawa ko dyan, eksakto na 2 volts. Ayun, no? 2.25. 2.25, yung voltahe niya, pag 11K, yung naka-ground. Kaya babaguhin natin yan. So tatanggalin natin yung 1K. So ang mailalagay na lang yung resistor na naka-ground or yung kanyang R2, yun yung 10K. Yung R1, yung nakakonect sa kanyang 19.5 volt supply, yun yung 82K. Shoutout nga pala kay Sir Ronel Nabayra ng CK Electronics dyan sa Banggad Abra, dahil nagdala siya ng mga LED TV nung nakaraan ginawa natin. So maraming salamat, sir. Sa susunod ulit. So ayan, bali tinanggal natin yung isang resistor kanina na 1K. So bali ang value na lang nung naka-connect sa ground na resistor, yung kanyang R2 ay 10K. So yung kanyang R1 nakakonect sa 19.5 volts, 82K. And then yung kanyang R2 nakakonect yan sa ground, 10K. So tapos yung gitna niyan, dalawang resistor, diyan na tayo magko-connect ng magnet wire na ko-connect naman sa kanyang or papasok sa kanyang MCU para sa protection na niya, DC detect. Yan, doon sa mga bago pa lang sa ating channel, please subscribe, pa-like naman ng ating video, pa-share para makatulong sa mga newbie. At pa-hit na din ng notification bell para ma-update kayo sa mga susunod pa nating mga upload videos. So ayan, okay na. So check na lang natin yung voltahe niya. So nung kanina 2.25 yung nasukat natin. Ngayon, sakto na yan na 2 volts. Ayun, 2 volts. 2.075. Yan. Kasi yung 2.2, malapit na kasi yun sa 2.3. 2.35, na yun, mag 2 blinks na. So ito, malayo pa sa to, malayo pa to sa 2.3. So
So yung iba nga ginagawa pa nga tong 1.8, so gumagana pa. So ako naman eksakto yan na 2 volts. Okay, lagyan lang natin ng insulator, yung resistor. Lagyan natin para safe naman, hindi dumikit sa mga ibang pyesa doon sa kanyang mainboard. So bali yung customer pala natin dito ay galing pa sa ibang bayan. Dinala na din pala to sa service center. Ang sabi sa service center ay papalitan ng buong board. So ganun talaga pag sa service center, hindi sila nagre-repair. Change sa board sila kasi marami silang mga parts. So pinull out ng may-ari at ayun, dinala dito sa atin kahit na medyo may kalayuan sa kanyang lugar. So okay na to. So bali ite-testing na lang natin to maghapon. Tapos bukas pa to kukunin. Maghapon yung testing natin para sure na walang lalabas na ibang problema. So ayan, okay na. Turn nating malinisan. So nag-connect tayo ng wire doon sa pagitan ng 10K at saka 82K. Connect yan sa kanyang, susundan nyo yan, aakyat yan punta sa kanyang MCU, yung kanyang protection na pin, DC detect pin. Okay, test ulit natin. So dito na tayo sa papunta sa kanyang MCU. So ayun, 2 volts. So yung voltage na yan ay tested na natin yan. Mas safe na yan. Kumbaga yan na yung pinakagitna. Ayun, pasensya na. So pag may naririnig kayong nagpupokpok, yung katabi ko kasi na pwesto dito ay aluminum works. Kaya ayan siya, nagpupokpok siya. Maingay pag nataon na gumagawa sila. Okay, check natin yung kanyang picture. So bali naka HDMI siya. Check natin muna. Lagyan natin ng signal para makita naman yung kanyang picture. Shout out din pala kay Bro Aris Anapan ng Baguio City. Nagdala din ng mga unit noong nakaraan na ginawa natin. So maraming salamat bro. Sa susunod ulit. Ayun, bali wala pa siyang makuhang channel. So hindi siguro to ginagamit sa antena. Kaya iproprogram lang muna natin to.
So, ayun. Okay na siya. Bali, testing na lang natin to kahit maghapon. So, ayan. After ng testing natin kahapon, nasa 8 to 10 hours siguro yung testing natin to kahapon, Sony. So, okay na. Hindi na bumalik yung kanyang 2 times blinking. Saka, ayan. Okay pa yung kanyang display. So, naghihintay na lang sa ano to, may-ari. Kukunin mamaya. Tapos dito sa kabila naman, katatapos lang ginawa ng kapatid ko. Itong TCL panel issue. And then itong Sony na 32, katatapos ka lang din lagyan ng LCD panel. So bali sharp na LCD panel yung nilagay ko yan. Mahaba yung kanyang source board. So ayan, okay na. So kung nagustuhan nyo yung ating video, please like, share, and subscribe. Maraming salamat. I'm walking alone.